Yo, what's up? Ako si Alan, isang overweight na cyclist na gustong maabot ang fitness goals sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Ngayong araw, aakyat ako sa Mambog, Binangonan, Rizal. Magsisimula ako mula dito sa Shell hanggang bago lumusong sa mala zigzag road na papasok sa Cardona. Isa kasi ito sa mga paborito kong ahon, banayad lang, sakto ang haba, at medyo maluwag ang kalsada. So habang inaahon ko tong Mambog, ito na yung last part na pagpapaliwanag ko about sa cycling goals ko. At dito ko na din sasabihin ng mga action plans ko para maabot ang mga yon. Habang kinokompleto ko kasi ang goals and action plans ko, na-realize ko na dapat pala isama ko din sa goals ang pagbabawas ng timbang. As of now kasi, 86.52 ang weight ko kapag bagong gising at wala pang kain. Ang goal ko is maabot at least 65 kilograms or much better kung maka 60 kilograms ako. So to summarize, ang unang dalawang goals ko ay 1. Increase my cycling performance, 2. Lose weight, and 3. Sumali sa mga duathlon events. Sinadya kong ihuli ang pagsali sa duathlon events dahil para sa akin, prerequisite ang dalawang yan. Una, lose weight para mawala or at least mabawasan ang sakit sa paa every time na tumatakbo ako. Pangalawa, at pag-increase sa cycling performance ko para maging fully prepared ako sa magiging unang duathlon event na sasalihan ko. It makes sense naman, di ba? Ngayong alam nyo na ang mga goals ko at reasons behind it, let's proceed na how will I achieve those goals. 1. Increase my cycling performance. Para malaman kung ma-increase na nga ang cycling performance ko, syempre dapat may baseline akong titingnan. At para sa baseline, gumawa ako ng tables gamit ang Google Sheet. Sa table na to, merong column for month, number of rides, distance, elevation gain, at moving time. Looks familiar? Kasi yung mga data na yan ay galing mismo sa Strava ko from month of January to as of now, May 23, 2024. Yan na lang muna ang gagamitin kong KPIs for my cycling performance. Alam kong hindi yan ang the best data to measure my improvement sa cycling. Pahon na nga. Mahangin pa. Wala, Juya. May lasiko pa. Pero yan lang ang available kong data as of now to measure it. And besides, gusto kong simple muna ang proseso dahil ang target ko ay makagawa ng simple but organized na KPIs. Anyway, let's focus muna sa month, number of rides, and distance column. For the month of January, nakapag-bike ako ng 9 times with a total of 250.25 kilometers. For the month of February, 2 times lang ako nakapag-ride with total of 33.87 kilometers. For the month of April naman, 7 times with total of 177.63 kilometers. And for this May, I currently have 8 rides with total of 225.24 kilometers. At madadagdagan pa yan dahil hindi pa naman tapos ang month of May. However, napapansin nyo na for the month of March is hindi ako nakapag-ride. Honestly, hindi ko na maalala kung bakit hindi ako nakapag-ride niyan. Pero anyway, ito na ang action plans ko. Ang gagamitin kong baseline is the month of January, since yan ang pinakamagandang numbers ko as of now. So far, this coming June, my target is dapat maka 350 kilometers ako bago matapos ng June. Gusto ko sana mag-focus at dagdagan pa ang number of rides ko instead sa distance, pero na-consider ko kasi ang weather ng June at ina-expect kong magiging maulan ito. And for that reason, kaya nag-focus na lang ako sa distance para kahit hindi ako madalas makapag-bike dahil sa ulan, at least yung volume ng distance yung hahabulin ko. It makes sense, di ba? Sa distance muna ako magpo-focus for my cycling performance. Yung ibang data like number of rides, elevation gains, at moving time, iseset aside ko muna. So punta na tayo sa weight loss. Actually, simple approach lang din ang gusto ko dito. Magpo-focus lang ako sa sleep, food choices, at exercise. Sa exercise, matik na. Cycling ang napili ko dito. Recovery time. Sa pagtulog, of course, dun tayo sa recommended. Dapat at least 7 to 8 hours ang tulog para na din sa optimal recovery after ng ride. Pero actually, medyo challenging to dahil hindi normal ang oras ng tulog ko. At sa pagkain naman, simple approach lang din ako dito. Natry ko na kasi dati yung low carb diet at keto diet. And pumayat naman talaga ako noon.
However, para sa aking lifestyle, hindi siya sustainable kaya tumigil din ako doon. Kaya ngayon, instead na kung ano-anong diet approach ang gawin ko, mas magfo-focus na lang ako sa well-balanced at food choices ko. Simple lang naman, dapat sa mga major meals ko ay merong carb or whole grains, protein, fruits, and vegetable kung available. At syempre, a lot of water. Sa mga susunod na i-upload kong video, ipapakita ko sa inyo yung mga pre at post meal ride ko. Siguro magkakaroon din ng dedicated videos para ipakita sa inyo yung mga meals na kinakain ko for a day. Sounds good, di ba? So to summarize the KPIs, ang kukunin na data is distance at weight. Mag-update ako about sa KPIs per week. Meaning, for the month of June, 4 times ako mag-update at gagawan ko yan ng dedicated videos. Okay ba tayo doon? So parang haba na ng video na to hindi na ako sanay. Anyway, tatahimik na ako dito at panoodin natin yung natitirang meters bago kumaho ng dulo nito. So hanggang dito na lang muna. Paalam!